na pag-iwalay na nila yung babaeng pamangkin at yung isang kapatid ay nakita ko nga doon malapit na doon sa may mobile at sinasakay na. Samantalang itong isang pamangkin ay hawak-hawak na rin itong mga miyembro ng SWAT. Ito, binuhat na mismo to, physical na binuhat na mismo at idediretso na ito sa mobile. Isinakay na siya sa loob ng mobile ngayon ng Manila Police District. At teka lang, nagkakatulakan ngayon dito, Ted. At ayaw, nagpupumiglas itong si Greg na pumasok doon sa loob. Ayun, kita-kita natin ngayon, Ted. Pinapasok siya kayo, nagpupumilit. Ayaw pumasok sa loob at tinutulak na nitong mga polis. At yung hindi ko na makita yung iba, Ted, yung apat na iba pang sumama sa kanya doon sa sahig. Hindi ko na makita kung saan na dinala. Pero dalawang mobile yung nakikita ko nakaparada dito sa harap. At hindi talaga maisakay. Itong si Greg sa loob ng sasakyan, nagpupumiglas. Yung babae at yung isa pang kapatid niya ay nandito rin sa isa pang mobile at hindi rin nila maisakay at patuloy na nagwawala. Nag-iiyak na itong pamangkin. Kaya itong tila na tilayan na ito, Ted. Itong isang kapatid ni Captain Mendoza, yung lakad niya ay hindi na diretso at binubuhat na. At dahan-dahan naman silang pumapasok ngayon dito sa isang mobile ng Manila Police District. Pero itong si Greg, kung makikita niyo sa ating video, hindi pa siya talaga na ipapasok, Ted. At itinutulak na. Ngunit ang kanyang pagkakakapit dito sa sakyan ay matindi. At napakaraming media ang itinutulak ngayon itong mga polis sa kanilang pangambatid na baka makita ito ng hostage taker sa loob ng sakyan. Dahil alam nila na mayroong telebisyon doon sa loob ng bus at nanonood ng balita, itong si Captain Mendoza at ang pangamba nila ay magwawala itong hostage taker pag nakita itong mga eksenang ito, Ted. Ang kapatid, dalawang pamangkin at siyang kapatid ay nandito na sa isang mobile, nakapiit na, hawak na ng MPD. Tanging hindi na lang na isasakay ay itong kapatid na si Greg, Ted. Ron, kumpirmado bang sa Camp Crame ang pupuntahan niyan o diyan lamang sa Manila Police District? Hindi pa malinaw, Ted, kung saan iba-iba ang impormasyon na sinasabi ng pulisya. May mga pulis pa nga, Ted, na hindi alam kung saan ito dadalhin ngayon. Kung ito ba ay sa Camp Crame o sa headquarters ng NPD. Pero malinaw na arestado na ang apat na ito na kamag-anak at kapatid nitong si Captain Mendoza. Hanggang asunod, kung makikita nyo, nasa labas pa rin ng mobile. Talagang hindi siya pumapasok. Hindi natin makumpirma pa sa ngayon kung saan dadalhin. Marahil ay pinag-uusapan pa ito ngayon dahil abala ngayon ang pulisya sa pag-aresto muna sa mga taong ito. Nakakapit itong si makikita nyo, Ted, nagpupumiglas itong si Greg sa loob. Unang kumakapit siya dun sa sirena, dun sa pinaka-bar ng sirena, at walang magawa. Itong tatlong polis na may hawak sa kanya. At ito, pinapabante na itong pagtawag pa ng polis, Ted. Ito, kinakausap ng mahinahon ngayon, Ted, itong si Greg. Pero mukhang hindi ito makuha sa pakiusap ngayon. Talaga nagpupumilit siya na ayaw niyang padampot sa mga polis na ito na dinadawit na nga siya sa pangyayaring ito, Ted. Meron bang informasyon, Ron, kung sino ang nagdesisyon na arestuhin itong mga kamag-anak ni Rolando Mendoza? Okay, ulit, Ted, yung tanong mo? Sir, Meron bang informasyon kung sino ang nag-utos na damputin itong mga kamag-anak ni Rolando Mendoza?
Wala pwede. Ang sabi sa akin kanina ng isang polis na kasama nitong si Greg ay inimbitahan sila. Inimbitahan nila itong si Greg at yung ibang mga kapatid at kamag-anak pamangkin para makipag-usap doon sa NPD headquarters. At kusa naman daw ito si Mama. Pero pagdating dito sa harap ng police community prison ay nagulat na lamang sila at bigla itong nagwala. Bigla itong naghampalusay dito sa may mismong tapat ng presinto. At siyempre nandun lahat yung media ped. Kaya huling-huli talaga yung pangyayari. At nung una nga, kinukuha pa yung ating mikropono nung sinusubukan natin interviewin itong si Greg at yung kanyang pamangkin. Inaagaw sa atin yung mikropono ng isang polis. At sinasabi nga na iningatan nila na makita ito ng hostage taker dahil nakakatiyak sila na pag ito'y napanood doon sa loob ng bus, magwawala ito at baka pumatay ng mga hostage doon sa loob ng bus, Ted. Sa ngayon, sino ang nakatutok doon sa bus kung saan nangyayari ang hostage situation pa rin, Ron? Habang abala ang maraming pulis dyan sa mga kamag-anak ng hostage taker. Dahil tumakbo na yung mobile, ito na, 2 mobile na magkasunod ito, 3. Yung nasa hulihan, ito yung pinaka-escort nila. At bumusina na napakalakas kaya hindi ko narinig yung tanong, Ted. Sino ngayon ang nakatutok doon sa bus kung saan nangyayari pa rin ang hostage situation, Ron? Ted, yun official negotiating team, sina Major Salvador. Nadinig tayong tutok, Ted. May pumutok doon sa may bus at tumatakbo ko ngayon doon sa may bus, Ted. At may nakidinig tayong putok. Mausok yung likuran ng bus, Ted, sa ngayon. At hindi pa natin makumpirma kung ano yung saan ang galing yung putok na yun. Pero napakalakas. Medyo malayo tayo doon sa bus na yun. Pero binig na binig mula doon sa aking kinalalagyan sa community prison. Ito, nakita natin nagtatakbuhan yung mga pulis. Pumaporma ngayon. Ito na tayo yung sinasabi sa atin kanina na baka napanood na yung video ng mga kapatid at kamag-anak na nagwawala. Kung kaya gaganti itong si Captain Mendoza sa pamamagitan ng pamamaril. Hindi lang malinaw kung saan itinutok yung putok na yun, yung ba sa tao, sa bus, o sa mga nasa loob. Pero nakita natin yung mga pulis ngayon. Bata-batol yun ito, Ted, tumatakbo sa gilid ng bus. At pumaporma, kumuha na ng kanilang mga baril. At tinitingnan, sinesurvey ang harap at likuran ng bus kung saan ang galing yung putok na yun. Ted? Sa video, Ron, ng driver ng bus, mukhang wala tayong napapansin na ligalig na kanyang ikinikilos sa ngayon, Ron. Tama yun, Ted. Kung titingnan mo talaga yung bus, parang walang nangyayari doon sa loob. Sa katunayan, sa aking direksyon yung gitnang-gitna ako nitong bus, ay patay lahat ng ilaw doon sa harap. At wala kang makikita ni isang tao doon sa loob na visible. No? Meron man siguro konting anino, pero nakikita natin, gumalaw yung bus, Ted. Gumagalaw yung bus, Ted. Ayan na, may putok na naman, Ted, tayo narinig. Gumalaw ng bahagya yung bus. Nakita natin dahil umusok yung likuran at umabante yung bus. Ayan na naman, panibagong putok, Ted. Pangalawa, pangatlong putok na yan. Mula ng mga aresto, pang-4, pang-5, Ted, pang-6. 6 na putok na yung ating naririnig. Tumatabi na tayo ngayon. Tinutulog na tayo ng polis. Ayan na, Ted, sinutulog na yung nagiging putok. Lumapit pa na lumapit yung sa may railing. Nadidinig din naman yung putok na nalinaw mula dito sa Quirino Grandstand. At wala, Ted, hindi malapitan ng pulis itong bus ito. Umiikot sila ngayon. Gumagapan yung iba dito sa gilid sa may damuhan ng Grandstand para malapitan ito. Ito, katabi kong pulis. Bumubulit ang baril. Nakatago kami sa likod ng puno. At isa, 2, 3, 5, mga 6 na pulis itong kasama ko, Ted. At nakaporma, nakaumag dito sa may harapan ng... Ron, mukhang nakaposas yung driver ng bus, Ron. Kung sino itong namamaril, Ted. Ted, sa ngayon, di pa malinaw kung ang namamaril ay galing doon sa loob ng bus o galing sa labas ng bus, Ted. Ron, ang itsura ngayon ng driver ay tila nagpapakita na ng kanyang pero layo nun. Nakaposas po mga kapamilya ang driver mismo sa manibela ng bus. Ating tunghayan si Julius Babaw sa sitwasyon sa Luneta Grandstand. Julius?
Okay, maraming salamat, Ted. Ngayon nakakarinig tayo ng mga putukan dito. Putukan dito sa harap ng Quirino Grandstand, sa loob mismo ng bus. Sunod-sunod na putok ito, Ted. Sunod-sunod na putok ang ating narinig. At hindi pa natin makumpirma kung may